Hello sa ating mga total disability pensioner ni SSS. Pwede ba kayong makapag-file pa ng retirement claim at the age of 60 years old? Okay guys, makinig po ng mabuti ha. Pag-uusapan lang natin sa video na ito ang ating mga total disability pensioner kay SSS. Hindi po ang mga partial disability pension. At ang sagot po sa inyong mga katanungan kung ang isang total disability pensioner ni SSS ay pwede pa bang makapag-apply ng retirement claim pagdating nila ng 60 years old? Ang sagot po dyan sa inyong katanungan ay hindi na po. Dahil ang total disability pension kay SSS ay lifetime pension na po siya. Ka-level po siya guys ng retirement pension. Hanggat buhay ka pa, makakatanggap ka ng iyong monthly disability pension kay SSS. Kahit pa nag 100 years old ka na, kahit at the age of 50 years old, nag-umpisa ka na ng disability pension mo, makakatanggap ka pa rin ng iyong disability pension with SSS. For example po natin, at the age of 50 years old, ikaw SSS member, ay nagkaroon ka po ng illness or injury na kung saan hindi ka na po nakakapagtrabaho pa at na-approve ka bilang isang total disability pensioner kay SSS. So, pagdating mo ng iyong 60 years old guys, hindi ka na po makapag-file ng retirement claim. Okay? Dahil pensionado ka naman ng SSS at yan po ay lifetime. Ngayon kung sasabihin nyo sa akin, ma'am, hindi po ba kami talo dyan? Naku, hindi po. Actually, ang ating mga total disability pensioner kay SSS ay mas lamang pa nga. Okay? Bakit? So, tingnan natin guys itong computation. Ang pagkuha kasi ng computation sa ating mga total disability pension, same lang po with retirement. So makikita natin dito guys yung mga factors natin to be considered, no? Kukunin yung AMSC, yung CYS, yung number of dependent, which is same lang sa ating retiree. So itong tatlong formula na ito, ganun din po. Kukumputin ni SSS itong tatlong formula at kung saan dito ang may pinakamataas na computation or highest computation with SSS, yun po ang susundin na iyong monthly pension. At maliban dyan, meron pa po itong additional 1,000 pesos na kung saan ito po yung increase sa ating mga pensioners under President Duterte noong 2017. Nagets nyo po. So for example, itong Formula 1, ito yung may pinakamataas na computation sa'yo, 5,000 pesos. Dadagdagan niya ng 1,000. So meron ka ng 6,000 pesos. Maliban pa dyan guys, ito. Ang ating mga total disability pensioner, meron silang additional na 500 pesos monthly. Ito po ang tinatawag na supplemental allowance. Itong supplemental allowance na ito, wala po ito sa retirement claim. Wala ito sa ating mga retirement pensioner. Okay? Total disability pensioner, nagigets nyo ba guys? At maliban dyan, meron din kayong 13th month pension. So hindi kayo talo doon sa retirement. Meron din pong dependents pension. Kung ikaw, total disability pensioner, ay meron ka namang minor children below 21 years old, kasama po sila sa computation mo guys. 10% din yon each. Ngayon, example natin sa computation mo as a total disability pensioner. Meron, ang total computation mo is 5,000 pesos. 5,000. Dadagdagan niya ng 1,000 para dun sa increase ni Duterte noong 2017. Eh meron kang supplemental allowance ng 500 pesos monthly. So 6,500 na yan. Diba? 6,500 na. Let's say meron ka ding dependents guys. So palagay natin, dalawa ang dependents mo. Sa 5,000, ang 10% ng 5,000 ay 500 pesos. So each dependent, merong 500, 500. So 1,000 yun. Magkano lahat yun? 7,500. Yan ang lifetime na matatanggap mo with SSS as total disability pensioner. Ito huling katanungan, I'm sure itatanong niyo talaga to guys. Paano naman kapag namatay ang isang total disability pensioner ni SSS? Kapag ang isang total disability pensioner ay namatay, ang kanyang primary beneficiary, asawa at below 21 years old na anak, ang magpapatuloy ng kanyang
monthly pension, 100%. Same lang din to sa retirement pensioner. Diba? So ngayon, paano sabihin nyo, ma'am, wala na akong primary, o proceed tayo sa secondary, designated legal years. Pero of course guys, ito lump sum na to. At titingnan ni SSS ang status ng total disability pensioner na namatay, kung meron pa bang malalamp sum doon sa secondary beneficiary niya. Kasi kung na-consume niya naman na lahat guys, wala nang malalamp sum doon. Malaking bagay yun, lalong-lalo na sa ating mga employed members na ang risky ng trabaho, na ang lapit nila sa disgrasya. Ang disability pension kay SSS guys, sobrang laking bagay yan para sa ating mga SSS members. Okay, as total disability pensioners, sana nasagot ko po guys sa mga katanungan niyo sa inyong isipan. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.